Hala. Ay. Wow, thank you Lord. Patani. Hindi ko pagsungaya. Wow. Ayan na. Hula ako. Sana. Babae. Ng gabi po sa inyo lahat mga busing. Si Mas Usual. Ginabi na naman po ako papunta sa aking mga alagang kalabaw. Good news po pala sa inyo mga busing. Ito na, nanganak na po yung aking alagang si Patani. Yun nga po mga busing, no, lagi ko pong ini-inspired kayo na hindi po reason na wala na po tayong paglalagyan sa ating kapaligiran, ibibenta na po natin yung ating mga alaga. Nagtanim po ako ng mga napier. Ayan po mga boss. Ayan. Oh. Ang purpose po niyan mga bossing ay para po sa aking mga alaga. So ngayon, unti-unti ng parami po yung aking mga alagang kalabaw. At yan po yung aking goal mga bossing. Ginabi na po ako. Doon pa ako sa city, natanggap ko yung mensahe ng anak ko na nanganak na daw si Patani. Kaso lang hindi ho siya makalapit. Yung lahi po kasi ni Patani mga bossing, buffalo. Matapang po yan, maldita. At delikado po, baka masungay. Matulis pa naman yung sungay. So ngayon po mga busing, magkukumpay ako and then hindi ko pa po alam kung ano ang gender nung anak niya, lalaki ba or babae. Kasi kaninang umaga, hindi po ako nagkamali na nag-upload ako ng video dahil nga yun, mahinala na akong mga anak na siya ngayong araw. Twilight, takip silip na po mga busing, ayun nanganak nga po siya. Pero yun, wala pang kain dahil nga po hindi siya malapitan at hindi po siya mailipat sa kainan. So ito ang pinaka main purpose kung bakit po ako nagtatanim ng maraming napier. Panoorin nyo po mga busing, samahan nyo po ako. Magkukumpay po muna ako, pasalubong po kay Patani kasi hindi pa po siya mailagay doon sa kainan. Hindi pa kayang maglakad yung kanyang anak. So magkukumpay ako, bibigay ko sa kanya at bukas ng umaga, ililipat ko po siya dito malapit sa aking mga napiran para hindi na po mahirap puntahan ng malayo mga busing. Ay mahirapan tayo, magpasan pa tayo. So may mga puno naman po ng kahoy dyan malapit sa unahan dito sa aking napiran. Dyan ko po siya ilalagay at dyan po mga busing ay malamig na area. So panoorin nyo po mga busing. Patuloy po ang inspiration dito. Kahit gabi, hindi ko sasantuhin. Ngayon, nai-inspired po ako dahil si Patani po ay hindi basta-bastang bloodline. Mahal po yan mga busing. Kahit gabi, may nakita akong bakante dito. So, huwag natin hintayin bukas. Magtatanim tayo kahit gabi. Giant napier po ito mga busing. Ayan. Dito po, may puno. Dito po may puno. Diyan po may puno. Diyan po may puno. So, malaking bakante po dito mga busing. Ayan. Wala pong puno dito. Kaya tinaniman natin ha. At diyan may puno. So, kulang pa sana dito ng isa. Pero huwag na. Magsisiksikan na ho yan sila. Busing, dalawang flashlight po yung gamit namin. Isa yung solar at isa ito. So, dito lang. Para maliwanag po. This is not for the content. Realiting pangyayari po ito mga busing. Hindi pero ang mag-alaga ng kalabaw, lalo na po yung mga laking bundok at hilig sa pagsasaka. Ang kalabaw ay maasahan sa oras ng pangailangan, lalo na po sa mga hilaan. Mga mabibigat na bagay na hindi na kaya ng tao, katulad na lang po ng ating mga ani galing po sa ating farm. Need po natin sila para hilain yung grasya papunta dun sa ating budiga. Napaka-importante at napakalaking papel po ang ginagampanan sa mga hayop na ito sa mga kapwa nating mga Pilipinong magsasaka. Pero alam niyo po ba mga busing, dahil nga po ay cultivated na yung mga area, lumiit na po ang kanilang mundo. Ramdam ko na unti-unti na nang didecrease ang kanilang population. Main reason po mga busing dahil nga po ay wala na talagang sapat na area para sa kanila. Yung iba pinakawalan na nila bininta para katayin. May mga kapitbahay po ako dito na maraming alaga noon pero ngayon wala na. Ibininta dahil ayaw na nilang pahirapan pa yung sarili nila. Lalo na regarding sa pagkain. Para po sa akin mga busing, hindi po rason yung wala ng pagkain, ibenta mo na. Hindi nga ako nataranta, wala akong sariling lupa pero marami akong alaga. Diskarte lang po yan mga busing, samahan na po natin ang sipag at syaga at determination. Pag mayroon ka niyan, wala kang talo. Mga busing, ang kalabaw po ngayon ay may presyo na. Kung hindi nyo po kayang gawin itong ginagawa ko, double time po mga busing, mahirapan po kayo magpaparami. Pero alam ko, ang lahat ng mga paghihirap kong ito ay magbubunga lang ito pagdating ng panahon. Dalawa po kami ng anak ko. Ayan po sa likod mga busing. Solar po yung gamit niya, sa akin naman po ay flashlight itong Orasier. Napakaliwanag po mga boss. So, malapit na po tayo sa nalalagyan ni Patani. Doon po sa unahan mga busing. So sige, ito. Naka-on yung ating camera. Me? Okay, ngayon. Sana babae ito. Mukhang babae nga. Oo, nahadlok siya. Babae pa. Uy, babae nga. Woo! Okay, so sige, mag-usap tayo mamaya. Patani, thank you ha. Thank you Patani. Ayan. Hala ka. Oh, thank you so much. Thank you Lord. Oh, sige.
ano ko. Usually po mga bossing, matapang po ang nanay, lalo na kapanganak lang. Kaya mag-ingat din po bago lalapit, magmamasid-masid sa yung paligid, baka mamaya bigla kang dasmagan at sungayin. Firstborn po ito ni Patani at ito po ang story sa buhay ni Patani. May kalabaw po akong alaga ni si Manny. Barako po yung mga bossing, kaso lang walang sapat na trabaho. Ayun, matigas ng ulo, ayaw niya makinig sa akin. Ginawa ko na iswap ko ng babae, yun ang pangalan ay si Junicia. Kaso lang may kakaibang kakayahan yung Junicia ang naswap ko sa kanya. Mahirap po siyang alagaan mga bossing, maliit lang na kalabaw pero mayroon po siyang extra knowledge, extra power kung paano po siya makawala doon sa kanyang tinalian. Yung story po mga bossing kung ipapaliwanag ko sa inyo, okay sana yun kasi magaling na siyang magtrabaho. Iniisip ko kasi kung magtatyaga ako sa kanya at makawala siya at makadamis ng tanim doon sa iba at yung presyo niya kulang pang pambayad, ay mahirap po yun mga bossing, baka yung kapitbahay mong kaibigan magiging mortal mong kaway. Wala akong choice mga bossing kundi nakadesisyon akong ibenta na lang po. Ito po ang kapalit ni Junicia si Patani. Nagdagdag lang po ako ng cash kasi hindi kaya ni Junicia yung presyo ni Patani. Mahal po kasi ito mga bossing. Mas malaki ang katawan at mas matangkad. At may lahi po ito mga bossing kaya mas mahal po siya. Unti-unti na pong dumadami itong mga alaga ko at unti-unti ko na rin i-expand yung aking mga napier. Ngayon medyo nag-decrease na po ang population ng mga hayop na ito kaya medyo mahal na po siya kung bilhin mga bossing. Noon pwede lang natin itong mabiling 30 mil. Ang ganito kalaki. Pero ngayon kung wala kang 70,000 ay hindi mo ito mabibili. Sa akin naman po mga bossing ang pag-aalaga ko sa kanila ay hindi naman po para ibenta. At hindi po para sa heavy works. Inalagaan ko po sila bilang pet. Ito po ang mga hayop na kinamulatan ko. Kaya nasabi ko sa sarili ko hanggat aking makakaya siguro dito na rin didilim yung paningin ko. 11 years old pa lang po ako mga bossing. Meron na ako malapad na araruhan. Tinataniman namin ng mais at tubo. Murang edad, maasahan na po ako sa pag-aalaga ng mga hayop na ito.